Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta ka bayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Puro ba gastos lately? Need mo nang makaipon. Pag-ibig regular savings ating pag-uusapan. Sa balitang OFW, 300 Pinoy nurse kailangan sa United States. Matatanggap, posibleng makakuha ng green card. At inang OFW sinorpresa ng kanyang anak sa recognition day nito sa paaralan. At sa ating Alam Mo Ba To, ating alamin ang mga kawili-wiling kaalaman tungkol sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito at marami pang iba, ngayong Huwebes ng hapon, live na live dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Alright, once again, magandang hapon, magandang araw, anumang time zone kayo napapabilang o saan man kayong panig ng mundo. Tsak, may mga kamusta sa inyo. Ako po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, at nandito tayo sa pinakabagong episode natin, live na live sa Kakampi Online, ang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. At dahil dyan, ay tayo po ay magsha-shoutout muna sa mga kababayan po nating nanonood ngayon sa barko, yung mga seaman ho natin na audience natin, maging sa mga land-based OFWs, nanonood man kayo through YouTube channel or sa pamamagitan ng official FB page ng Kakampi Online, ay kayo po'y malugod namin na tinatanggap po dito po sa ating programa. At di na tayo magpapakatagal pa, tayo po ay magkakaroon muna ng recap nung last episode natin. Yung pinag-usapan natin last week ay patungkol sa short-term loan. So napapanood ba na sunod-sunod na ang gastos at tayo po ay naghahanap na ng pwedeng pagkuhanan ng budget. Minsan pumapasok sila KKK, no? Ano yung KKK? Kamag-anak, kaibigan o yung iba pang kakilala, no? So lumalapit tayo dyan sa mga yan. Alam nyo po, basta active kayo naguhulog sa pag-ibig, yan pag-uusapan natin yan, speaking of active na hulog, ay pwede na kayo makagamit ng loan programs ng pag-ibig such as itong nakikita nyo po ngayon na short-term loans. Pag sabi natin short-term loan, ibig sabihin sa panandaliang panahon lang naman ito babayaran at napakaabot kaya at tiyak na maaasahan dahil ang short-term loan ng pag-ibig harapin ng bukas ng may tulong na maaasahan. Ang bukas ay punong-puno ng pag-asa at ang bukas din ay punong-puno ng mga di natin alam na kung anong mangyayari. Pero ganun pa man ay may maaasahan tayo anuman ang ating kaharapin sa mga susunod na araw sa tulong ng Pag-ibig Fund. Alam niyo po mga kabayan, as long as meron kayong naipon na total of 24 months or minimum na 24 months or 2 taon na hulog sa Pag-ibig regular savings, given na may active hulog tayo ng ating regular savings kasi po may iba tayong mga miyembro na marahil nakabuo na sila ng 2 taon o higit pa, kaso ang last na hulog pa nila ay sa matagal na panahon na halimbawa ngayong Hunyo. Balak nyo mag-avail ng loan. Pagpalagay natin, last na hulog mo, February pa this year. So, ang gagawin lamang po natin, mag-update lang tayo ng present month. Sa kasulukuyan, 400 pesos na po yung ating regular savings. So, pag naghulog na po tayo ng at least present month na hulog, yung 400 pesos, kasi 400 na yun ay yung regular monthly, no? Yun yung pinakamababa. Pwede na ho tayo makagamit ng Pag-ibig short-term loan. At ganun din naman sa housing loan. Basta may 2 years na hulog, ay pwede na tayo makapag-loan. So, talakay lang natin na mabilisan itong short-term loan. Ano ba itong short-term loan ng Pag-ibig Fund? So, ito po, nandito po yung ating tinatawag na multi-purpose loan or MPL. Itong multi-purpose loan, itong papakita po natin from the word itself, you can use for whatever purpose na gusto ho ninyo, no? Nandiyan yung educational expenses, health and wellness, minor home improvement, and other purposes. Kung gusto mong i-reward ng sarili mo, mag-travel ka, no? Pumunta sa abroad. Alam nyo, may mga gumagamit ng loan para sa ganyan bagay at walang masama po doon, no? Maganda ho yun, no? Na maglaan din tayo ng panahon at ng
budget para po sa ating sarili, no? Yung iba para sa pagpapa-check up po nila, yung iba naman sa pag-aaral ng anak o sarili nilang pag-aaral, no? Magte-take sila ng master's degree or doctorate, ayan, pwede nilang gamitin po yan at marami pang iba. Or, pwede nyo mapalago ano man yung iniloan nyo dito. Kung let's say, yan, katulad nung nakikita nyo sa larawan, na siya po ay meron ng motor, no? Na ginagamit niya sa kanyang negosyo. So, nagkaroon siya ng pang-upisang bayad dun sa motor gamit ang Pag-ibig Multipurpose Loan. So, whatever purpose, pwede nyo pong gamitin po ito. At, kumbaga, wala na tayong pakialam dyan kung saan nyo gagamitin. Basta pwede nyo pong magamit yan. Ang tanong, gaano ba kalaki ang nalo-loan dito? At ano bang mga ilang years ba to dapat bayaran? Ano bang interest? So, maximum na pwede nating ma-loan is up to 80% of your total savings. Ang interest lamang po nito nasa 10.5% kada taon. Kung ito po ay ihahambing nyo sa mga nagsusulputan ngayong quick loans online na readily to be downloaded na ho, usually mas mataas ho sila dahil 2 to 3% ang monthly nila. Usually ganun naglalaro yung kanilang interest. Pero sa Pag-ibig po makikita nyo wala pa pong 1% kasi nga 10.5% lang yan kada taon. May option ka rin naman kung gusto mo bayaran ng 2 or 3 years. Syempre, mas matagal na panahon ng pagbabayad, mas mababang pwedeng bayaran kada buwan. Kung nagkataon na pinili mo halimbawa 3 years at sa maiksing panahon ay nagkaroon ka na ng kakayanan para bayaran na ng buo yung natitirang balanse, wala naman pong problema doon. Siguro para ma-picture natin kung gaano kalaki at gaano kataas ang pwede nating malon at magkano yung babayaran monthly, ito yung sample computation. So halimbawa, na-entitled ka sa loanable amount na 10,000, sa 2 years, 508.26 yung magiging monthly amortization and 367.28 naman pag 3 years. O kung 100,000 yung pwede mong ma-loan, 5,000 yung magiging monthly mo, and nasa 3,672.83 naman kung 3 years. Kung 5,000, 2 years naman po yan. Katunayan nga, may mga nakapag-loan pa nga dito ng higit sa 100,000. Yan ang kagandahan po. Kung mas mataas o mas malaking inihuhulog nating monthly sa Pag-ibig. Syempre, para di ka mabigla, pwede mong gawing monthly yan. At alam niyo po, yun yung kagandahan niya dahil over the years, di mo namamalayan kapag ganun ang inuhulog mo, lumalaki na lumalaki pera mo. Ang kagandahan pag mataas ang hulog natin sa Pag-ibig, mamaya tatalakayin natin yung hulog na yan, mas malaki yung chance na kapag nangailangan tayo bigla, malaki-laki yung pwede nating magamit. Kaya natin nilagay or kaya ako naka-indicate na provided na maximum of 80% ang pwedeng ma-loan sapagkat may mga pagkakataon naman na maaaring sobrang laki naman ng amount na pwedeng ma-loan ng miyembro at kukunting amount lang naman ang kakailanganin niya. Doon sa form naman natin, pwede kang maglagay doon ng desired loanable amount. Yung pagbabayad naman po nito ay may grace period ng 2 months. Halimbawa po, no, kayo po ay na-approve ngayon June. Lilipas muna po yung July, August, by September 15 pa po yung magiging first payment. Laging naka-fix naman po sa every 15th of the month yung ating pagbabayad ng loan na pwede nyong gawin, kayo pong mga individual payer, mga C-payers po, gamit po ang inyong GCash or Maya app. Ang number lang naman na ginagamit natin pang magbabayad ng ating monthly amortization ay yung Pag-ibig MID number po mismo. Yung ating Pag-ibig number. At the same time, bayaran lang po ito on or before every 15th of the month. Okay? So, yan po yun. At pag may virtual Pag-ibig kayo, kung gusto nyo ma-check or makita kung na-post yung payment ninyo or okay po ba yung nahihulog ninyo through GCash or Maya app, makikita nyo rin nyo. Kaya mga kabayan kung wala pang virtual Pag-ibig app at wala pang virtual Pag-ibig account, download at install at mag-create na ng account. Yan ay tinatalakay na natin kung paano mag-create nitong mga nakarang episodes pa po. So yan po yung ating multi-purpose loan. Pero under short-term loan pa rin ay may isa pa tayong loan program na ang tawag natin ay calamity loan. Actually, halos parehas lang to ng multi-purpose loan. Maximum of 80% ng total na hulog natin na pwedeng ma-loan. Maaari din itong bayaran ng 2 or 3 years. So, doon pa lamang po sa inyong application, kagaya ng multi-purpose loan, dapat mamili ka na o mag-decide ka na kung 2 or 3 years. No? Anyway, kung ano man mapili mo doon, kung may pera ka naman bigla para bayaran ng buo, yung natitirang balanse, walang problema. Ang pinagkaiba lang nitong calamity loan, kaya natin ito tinatawag na calamity loan,
ay pwede lamang tong applyan ng isang active member ng Pag-ibig, OFW ka man or locally employed. Ibig sabihin ng active na hulog, may latest na hulog. Kung wari ngayong buwan na to, no, may hulog ka, pwede ka mag-apply, na nakatira dun sa area na dineclare ng NDRMMC under state of calamity. Ito ay pwede lamang applyan sa alinmang sangay ng Pag-ibig or through online, through virtual Pag-ibig within 90 calendar days from the initial day na dineclare ng NDRMMC na under state of calamity yung lugar. Ang maganda po dito, para kasing agarang tulong na lang to ng Pag-ibig sa mga nasalanta sa pamamagitan ng calamity loan, mas mababa po yung magiging monthly amortization kasi mas mababa rin po yung interest. Kung kanina, yung multi-purpose loan po ay 10.5%, itong ating calamity loan po ay 5.95% lang, which is as of now lowest in the market. At bilang katunayan lang naman at mabalidate ng Pag-ibig na talaga pong yung miyembro po na nag-a-apply ng calamity loan ay talagang nakatira dun sa area na dineclare under state of calamity, magpapakita lang tayo ng one digitized government issued valid ID na may taglay-taglay na pamuhatan natin or address. Ano-ano ho yan? Kung meron ho kayong SSS UMID or UMID, driver's license, postal ID, national ID, kahit yung isa pa, yung temporary na national ID kasi meron naman yung QR code na pwede naming mascan, at yung ating pong voter's ID, yung may QR code. If ever man wala kayong mga ganong cards na may address, pwede naman siguro doon na lang kayo sa kabilang loan, yung multi-purpose loan. But with the calamity loan, importante talaga may mapapakita tayong one digitized government issued valid ID na may address po. So, napakagandang nito, no? Kapag dineclare yung lugar natin. Wag naman sana, di ba? Pero kung sakaling na-declare, ito po yun. Yung pwede nating isa sa maasahang tulong ay itong calamity loan ng Pag-ibig Fund. So, next nating makikita yung sample computation po ng ating calamity loan. Gawa nga na 5.95 lang yung interest niya, makikita nyo po, mas mababa ho as compared dun sa kanina. Kuwari, 10,000, nung kanina sa multi-purpose loan, pumapatak na ng 500 mahigit, itong calamity loan natin, nasa 448 lang siya. No, kung 100,000 nga kanina, 5,000 yung 2 taon. Dito, 4,000 lang. At dito, may 3 buwan kang grace period, 3 months grace period, kung kailan ka na-aprobahan. Halimbawa, ngayon June ka uli na-aprobahan, kung kanina September pa mag-uumpisa yung pagbabayad nyo, ito by October pa kasi nga 3 months. So, every 15th of the month din po yan. Pwede rin hulugan din sa pamagitan man ng GCash or Maya App. Okay, sir, interesado na tayo mag-loan. Paano natin gagawin po yan? So, ihandaan nyo lang yung mga requirements. Napakasimple lang naman po, no? So, una, kailangan may active na hulog kayo sa Pag-ibig. Ang ihandaan nyo lang yung fully accomplished ninyo, yung completely accomplished na multi-purpose loan form, or kung calamity, syempre yung calamity loan form, na downloadable online naman yan sa pamagitan ng ating official website na www.pagibigfund.gov.ph. Syempre, kung local member ka naman, ibig sabihin dito ka nagtatrabaho sa Pilipinas, yung company nyo dapat may pirma po mismo dun sa form ninyo. Ngayon, yung mga seaman po natin, kung yung manning agency nyo ay wala pang deduction para sa seafarers ng monthly amortization ng short-term loan, ay hindi nyo naman kailangan papirmahan pa sa kanila. No? Kayo lang po mag-fill out. Lalo na sa mga land-based OFWs natin, kayo lang po mag-fill out ng form. At meron lang portion doon na kailangan nyo lang ng witness. Kahit sino naman yan, basta 18 years old and above, at matagal nang may kakilala sa inyo, nakatunayan lang naman to na kayo lang yung pumirma doon sa form. Hindi naman siya co-maker or co-borrower po. Tapos, kailangan lang may one digitized government issued valid ID kayo. Lahat naman po siguro kay mga OFW nating kababayan, merong passport. Okay na po yung passport. Lagyan nyo lang ng lagda, yung pahina na merong kailangan na lagda. At may download din time form na tawag natin ay Declaration of Income. So, dyan po, hindi nyo na kailangan panotaryan. Susulat nyo lang yung buong pangalan ninyo, address, at kung paano kayo kumikita. Let's say kung seaman ka as seafarer, magkano yung kita nyo sa loob ng 6 na buwan in peso, yung total nakita nyo in 6 months, yun yung i-indicate nyo doon, and signature over a printed name. Ganun lang siya kasimple. At syempre, dapat po may cash card na tayo ng Pag-ibig kasi yung ating loan, doon lang siya pwedeng i-deposit. It's either meron kayong valid Land Bank cash card o yung Loyalty Card Plus po natin. Yung Loyalty Card Plus at Land Bank Cash Cards, parehas lang po yan ina-apply
sa mga nearest branch ng Pag-ibig. Personal po yan i-apply po ha. So kayo po mismo kukuha niya kasi pipicturean ho kayo pag Loyalty Card Plus at kukuha na ng biometrics. Ganon din naman sa cash card ng Land Bank, dapat kayo po mismo yung pipirma doon pag ni-receive niyo yung Land Bank cash card po. At the same time ay pipicturean niyo yan ng malinaw kasi alam niyo po online lang po ito gagawin. No, hindi niyo na kailangan pumunta sa branch. Kung nagkataon lang na may kailangan kayong ipa-merge, ibig sabihin ng ipa-merge, halimbawa ho nung nagtatrabaho pa kayo sa Pilipinas, may mga existing companies na ho kayo dito. Ay nagkataon ho, hindi pa po sila nako-consolidate o ay naisasama sa total na hulog mo sa Pag-ibig. Ang gagawin lamang po natin ay mag-a-attach lang ho kayo ng malinaw na printed na screenshot ninyo ng inyo pong SSS employment history. Teka, sandali. Di ba Pag-ibig pinag-uusapan natin, ba't napunta tayo ng SSS? Okay? So, isa lang po yan sa mga ina-accept natin na katunayan sa kayo nagtrabaho dati bilang mapatunayan namin, lalo na kung may discrepancy yung pangalan. Halimbawa, middle initial lang yung nakalagay or may mali sa spelling, at least para mapatunayan na inyo rin yung hulog na yun na nandoon sa ganung pangalan ng kumpanya at sa pangalang yun, kailangan lang ng attachment ng SSS employment history. Alam niyo po, yan na maganda, no? Pag maglo-loan tayo dito sa Pag-ibig kasi nalilinis na rin, no? Naayos na rin yung records natin para balang araw kung sakali mag-withdraw or magre-reloan ulit tayo, at least maayos na at mabilis na natin mapoproseso kasi malinis na yung records po natin. Okay? So sa online naman, halimbawa wala namang problema yung account ninyo like consolidation at given na malinis na yung records nyo, you can submit your short-term loan application online. Paano po yung gagawin? Mga kakumustahan, ito na po. So simple lang naman po yan, no? Akala nyo lang mahaba po yan, pero pupunta lang kayo sa aming official website na www.pagibigfund.gov.ph. I-click nyo lang yung virtual Pag-ibig for members at sabayan yung i-click yung apply or manage loan. At syempre kung short-term loan, i-click nyo lang yung apply for short-term loan. At pag nag-proceed na ho kayo, i-click nyo lang po, no? Kung halimbawa po MPL kayo at pipiliin nyo 2 years, may nakalagay doon 2 years multi-purpose loan, 3 years multi-purpose loan, or kung calamity loan man yan. And then, leletratuhan nyo ng malinaw yung fully accomplished nyo na multi-purpose loan form or calamity loan form. At syempre, yung backpage nun. Yung backpage po, hindi yung backpage ng form. Ang i-upload na lang po natin yung ating na-accomplish na declaration of income. And then, kung may Loyalty Card Plus po tayo, pipicturean nyo lang po ng harap at likod yung ating pong Loyalty Card Plus. Okay? So, yung Loyalty Card Plus kasi ang feature ho ng card natin, yung sa harapang bahagi, yun yung Pag-ibig portion, and then yung nasa likurang bahagi ay yun na po yung ating bank portion. So mahalaga po yun na, kaya pipicturean nyo pong malinaw at parehas po yun. And then, yung picture ng inyong one digitized government issued valid ID. Yung government issued valid ID po natin, no? Yan po ay yung passport po ninyo, pipicturean nyo na malinaw at magsa-selfie na kayo ngayon na hawak yung digitized government issued valid ID at yung ating Loyalty Card Plus. And then, isasubmit nyo na ho siya online. So, ganun siya kadali. Pag successfully submitted ang inyong application, pwede nyo na rin matrack doon kung na-approve. So, gaano ba katagal po ito? Okay, kung walang problema ang records, malinis yung mga pinasa nating requirements, walang kulang sa pinilautan, asahan ninyo 3 to 5 working days, approve na po ang inyong loan. Minsan nga iba, wala pang 3 araw. Pero kung yan po ay may consolidation, napasok naman po under doon sa ease of doing business natin, ay nasa 15 to 20 working days lang naman kung may consolidation. Okay? Kung ako sa inyo, kung may mga ganyan may consolidation, pwede nyo nang isabay pang nag-apply po kayo. So, huwag kayong mag-hesitate po kaysa kumagat pa tayo dun sa mga loan sharks. Yung amount naman palang kakailanganin nyo, pasok naman pala dito sa Pag-ibig. Sa Pag-ibig na po kayo mag-loan. Tiyak na sigurado at maaasahan natin sa mga ganitong panahon po. Okay? So, ngayon naman po, ito ang gagawin po natin. Pag-uusapan natin paano tayo ngayon makaiipon. Okay? Paano ba tayo makakaipon sa Pag-ibig? So, unahin natin ano bang mandato ng Pag-ibig. Kasi ngayon, noong mga panahong ito, kabi-kabila ang tukso. Ano ba yung mga tuksong yan? Nagbukas ka lang ng cellphone mo, may ordering ka pala, no? Nabawasan tuloy ngayon. Yung minsan, wala ka namang kabalak-balak orderin. Dahil sumulpot sa'yo at kumbaga nakumbinsi kang bilhin, napapa-ano ho tayo, napapa-order. O di kaya naman, kung ikaw ay foodie, kagaya ko ho, ibig sabihin ng foodie ho, mahilig kumain or tumuklas ng iba't ibang pwedeng makainan na kakaiba or bago sa panlasa, pag ganyan po,
talaga nga naman pag dumaan kayo sa mall or sa ibang lugar, minsan napapabili tayo. Minsan nakaka-guilty po, di ba, gastos tayo ng gastos at wala tayong naiipon. Alam nyo, sa ganyang paraan nakatutulong ang Pag-ibig Fund. Ano nga po ba uli ang Pag-ibig? Ang Pag-ibig po, ito po ay acronym. Ang aming corporate name po ay Home Development Mutual Fund. Pero ang ating nakikita ngayon na marketing or market name natin, no, is Pag-ibig kasi madali pong matandaan. Acronym po yan. Ang ibig sabihin ng pag ay pagtutulungan sa kinabukasan. Yung ibig, ang ibig sabihin ng I ay ikaw. Yung B, bangko, I, industriya, at G, gobyerno. Ito po yung dalawang mandates natin, Provident Savings and Home Financing po. So ngayon, tututukan natin paano tayo makakapag-ipon gamit ang Pag-ibig. Dahil yung mismong hulog natin, ipon po yan. So just to give you a snapshot, no, as of October last year, ang active members ng Pag-ibig ay almost 16 million na po. Ang total assets natin ay pumapalo na ng 905.6 billion as of last year yan ng October. Membership savings, ibig sabihin yung ating savings po ay pumalo na ng 74.1 billion peso. At ang dividends natin for regular savings ay 6.55%. Yan po nakikita nyo yan ay 2022. Pero ang ating 2023 ay 6.55 and 7.05% pagdating sa dividends. Ang nirelease nating short-term loan po ay worth 50 billion in total and ang total borrowers natin ay 2 million plus po. Next po natin, ito na ho. Paano ba makakapag-ipon sa Pag-ibig? Ito yung you deserve Pag-ibig through regular savings. Sa hirap po ng ating pinagdadaan sa pagtatrabaho or pagtsatsaga po natin, kasipagan po, ay syempre po mahalaga na susuklayan natin ang ating sarili. Hindi lamang po sa mga rewards na pwede nating mabili, bagkus yung paghahanda natin sa kinabukasan at kinaharap sa pamamagitan ng Pag-ibig regular savings. Ito yung alam niyo po, nakikita niyo sa payslip po ninyo kung mga seaman ho kayo, ay nakikita niyo yung 400 pesos na dinededuct po sa inyo, yan ay naiipon over the years at yan yung pwede nyo makuha balang araw. So, gaano ba kalaki pwede natin mahulog at ano bang meron sa savings na to? Bakit nga savings sa Pag-ibig? Kasi una po, kumikita yung pera natin dito. Tumutubo po yan. Last year ho, para sa kaalaman po ninyo, ang ating dividends ay 6.55%. Kung ikukumpara nyo po yan, may kita natin dito sa susunod na kung ihahambing ho natin yan sa ibang common deposit account, sigit na mas mataas po yan. Kung sa iba po wala pa pong 1%, sa Pag-ibig pumalo na nga ng 6.55%. Mataas man ang aming dividendo, malaki man ang ihulog ninyo or marami na kayo na ihulog, maaasanin yung walang bawas ng buwis dahil wala tayong withholding tax at wala rin kami sinisingil na kung ano-anong deduction or expense dito sa ating pong regular savings. At walang minimum deposit para mag-earn ng dividend. Basta naghulog na kayo ng Pag-ibig, ang regular naman natin ngayon 400 pesos, asama na yung yearly na yung bibigyan ng tubo. Syempre po, mas panalo ang hulog ninyo kung mas malaki ang ipon na ginagawa natin. Next slide po tayo bilang comparison lamang po sa other banks natin with digital banks or regular banks. Ito yung mga regular starter savings and personal savings as published ko nila no, ng mga nakaraan na subject to tax. Yan po, no? Wala pa pong 1% po. So, pinapakita natin to hindi po para i-discourage kayo magbangko. No? Maganda po yan na nag-iipon din tayo sa bangko. Pinapakita lang natin yung advantage o yung kagandahan ng pag-iipon sa Pag-ibig pa. Ang Pag-ibig pa naman kasi is long-term savings. Mamaya makikita nyo po yan. No? Susunod, kapag digital banks naman, itong pinakita nating table ay yung top banks. Itong susunod naman ay pagdating po sa top digital bank. Kaya digital bank A ay may 5%. Actually, medyo mataas-taas na itong savings account na 5%. Pero subject to tax po siya. Ibig sabihin, babawasan na po. Kaya digital bank B, for savings na 250,000 and above, 4.5% yung maaaring tubuin and 3.5 naman sa savings exceeding 250,000. And yung per end of day balance sa savings account C or digital bank B, ayan, nakikita nyo po. So sa madaling salita, mas mataas pa rin yun sa Pag-ibig. Okay? So walang problema mag-save kayo sa mga bangkong po yan, pero pinapakita lang natin yung kagandahan na tayo nag-iipon din sa Pag-ibig. At sulit na sulit naman yan. Ito po, tignan po natin.
Kasi po kapag mas mataas ang hulog niyo, pagpalagay natin yung 400 lang hinuhulugan mo nitong 20 years, ang maiipon mo talaga dyan ay 96,000. Pero dahil tumutubo po yung pera natin, hindi lang po mananatiling 96,000 po yan. Ang computation nung nakikita nyo dito ay based on the average dividend rate from 2020 to 2022, which is 5.88%. So kung may 96 ka, may kita nyo parang halos na doble, no? Almost 180,000 na po yung makukuha ninyo. Ay kung tinasan mo nga, ginawa mo ng 1,000 monthly, 240,000 yan sa 20 years, tutubo siya ng nasa 200 din at parang halos na doble din, 449,000 plus yung total na hulog po natin. At ito po ay walang withholding tax. At walang limit yan. Kung higit pa sa 1,000, may OFW kaming nakikita, minsan 5,000 monthly yung hulog niya. Diba? 10,000, wala namang limit po. Ipon nyo po yan. Okay? The higher the savings, the higher the dividends. Next po. Ito yung binabanggit na natin kanina, no? Kung may employer ka, pwede ka magbigay kuwari sa mga manning agencies natin, no? Sa mga seafarers, tanongin niyo yung manning po ninyo if they allow you na magpa-deduct ng mas mataas na hulog sa pag-ibig. Instead na 200 lang ang deduction sa inyo, kasi nga 400 yan kapag seaman ka, dahil 200 pesos sa inyo, 200 pesos sa counterpart ng employer or sa inyo ho ay manning agency. So pagdating po dyan, pwede kayo magbigay ng upgrade savings form kung papayag sila. Katulad ng ibang manning agencies natin, ina-allow nila kanilang mga seafarers na maghulog ng mas mataas na hulog sa pag-ibig, pwede yon. Kung hindi naman po, kahit hulugan nyo, lalo-lalo na yung mga land-based OFWs natin, using your GCash or Maya app, pag-ibig permanent number lang or MID number ang gagamitin at pwede kayo maghulog using your GCash or Maya app. Pagdating sa GCash sa ngayon, ang nakalagay na parang minimum niya is 500 pesos. Hindi naman kayo talo dun, ha, dahil itong pag-ibig na iniipon nyo po, mas malaking ipon, mas malaki po ang makukuha dahil the higher the savings, the higher the dividends. At ito na nga po, next may kita natin yung binabanggit ko na pwede nyo gamitin ng GCash or Maya app or go to the virtual pag-ibig at i-select nyo lang yung pay online. Ngayon, ito na po, dahil savings ito, natutunan ho natin ngayon na pera pala natin inihulog sa pag-ibig ay ipon natin sapagkat tumutubo to yearly, walang withholding tax, na maganda pa po, government guaranteed. Ibig sabihin nakalagay po yan na yung sovereign guarantee ng ating pondo ay nasa RA 9679 po yan. Okay, next po. Excuse me po, ayan. So ngayon, pag tayo po ay nag-iipon, syempre, expectedly, nababawi or nakukuha yung pera natin. Kailan po nagaganap po yan? Syempre naman, no, hindi naman natin tatawaging savings to, hindi naman natin makukuha yung pera natin, no? Or else tinawag na lang natin itong donasyon or bigay. Pero dahil savings ito, darating ang pag-ibig na tayo naman ay i-give. Dahil kukunin na natin yung mga naipon natin. Una, na grounds for withdrawal po, kapag may naipon na tayong 240 months, yan yung maturity. Okay, ibig sabihin niya naka 20 years na hulog or may accumulated kang 240 months. Ang maganda rito, hindi naman siya consecutive. Ibig sabihin ay wala tayong problema po kahit may mga taon or buwan kayong hindi nahulugan or mga nalaktawan. Hindi naman kami nagpapa-back payment sa pag-ibig. Pag nais nyo lang magpatuloy, ituloy nyo lang ng present month onwards. So kung nakabuo na kayo ng 20 years or equivalent sa 240 months, maaaring nyo na makuha yung 20 years po. Sir, paano po kung nakaipon ako 260 months? Wala pa naman ako 60 years old. Hindi pa ako permanent resident sa ibang bansa. Pwede ko bang withdrawin yung ika 20 years? Pwede. So, mangyayari doon kung 260 months yun, kunin mo yung 240 and then yung remaining na 20 na sumobra, nandoon lang yun. At syempre, madadagdagan yun, pwede mo pa rin makuha balang araw. At ano pa yun mga pwede nating grounds para makuha ang hulog natin? Yan po, pag sumapit ka na ng edad 60 years old. So, halimbawa, na-withdraw mo na yung 240 mo, may pera ka pa dyan. So, pag naghuhulog ka pa, tumutubo yun. Pag sumapit ka pa ng 60, or it's either mauna ka maka 20 years old, o sumapit ka ng 60 years old. Pag 60 years old na po kasi, yung considered na as under senior citizen age dito sa atin sa Pilipinas, ay kahit hindi ka pa umabot ng 20 years, o lumabis ka man sa 20 years, pwede nyo na makuha lahat ng hulog nyo din dito sa pag-ibig. O di kaya naman po, no, ay permanent resident ka na sa ibang bansa. Ibig sabihin po nito ay may mapapakita na tayong original immigrant visa.
pwede na ho tayo, no, na maka-claim or maka-withdraw ng hulog natin sa Pag-ibig, whether nakakumpleto ka man ng 20 years or less than 20 years man ang nahulog mo, or kahit wala ka pang 60 years old. Syempre, ang mandatory retirement natin ay 65 years old. Whether you like it or not, talagang hanggang dun na lang yung edad na pwedeng mag-ipon pagdating dito sa regular savings mo. At syempre, ito na, yung mga di nating kagustuhan o inaasahang pangyayari sa buhay. Halimbawa po, yung miyembro ay natanggal sa trabaho dahil sa problema sa kalusugan. Ibig sabihin, mahirapan na siya mag-secure balang araw ng dokumento dahil forever na siyang fit to work. O di kaya naman, yung kanyang licensed physician dito sa Pilipinas ay dineclare na siya as total or permanently disabled or insane, o worst case scenario na mayapa yung miyembro. Sa mga ganyang pagkakataon, maaaring niya makuha lahat ng hulog po niya. Siyempre naman kung di na kayang tumayo pa ng miyembro, lalo naman kung namatay na po yung miyembro, alam naman po nating lahat, no, na si Ginoong Ed Kaluwag lang naman ang nakakausap sa patay. Siyempre po yung legal heir ang pwedeng kumuha. Ay sino-sino yan? Kapag single po kayo, yung magulang, kapatid, or kung may legal age ka mang anak, pag live-in partner pa lang po or boyfriend or girlfriend, hindi po sila kabilang sa may tuturing pong legal heirs. Pero kapag tayo po ay legal na kinasal, syempre po yung una at legal na asawa at mga anak po. Okay? So, yan po yun. So, anumang panahon, anumang sandali, ay maaasahan po natin ang ating hulog sa Pag-ibig. Biro nyo, hanggat nandiyan yung pera nyo sa Pag-ibig, tumutubo po yan. Except na lang pag nag-reach ka na ng 65, ay hindi na siya tutubo right after that age. So, nakatutuwa ko, no, na for the longest time na nagtatrabaho tayo, akala lang natin, nadededakan lang tayo sa payslip natin, nakakapag-ipon na po pala tayo. Gamit-gamit natin itong Pag-ibig regular savings. So, tayo po ay mag-umpisang mag-ipon at mas mainam kung mas mataas ang ating ipon dahil tayo rin ang aani ng masagana kapag tayo po ay nakapag-ipon ng mas mataas. Yan din ang kagandahan po. Kanina tinalakay natin short-term loan. Pag mas malaki ipon ninyo at mangailangan kayo bigla, malaki-laki magiging loan entitlement po natin. So, yan po ang ating topic po ngayon na Pag-ibig regular savings. By the way, no, sa mga katanungan, kung may mga paglilinaw kayo, no, na gustong malaman, maaari kayo mag-type in ng comment po ninyo, no, sa aming official FB page o di kaya sa YouTube channel. Huwag nga lang kayo magtatanong ng personal information. Baka mamaya gawin nyo po, magpa-verify po kayo dun sa comment section. Hindi natin pwedeng gawin yun dahil meron tayong data privacy. Siyempre pag ganun, di gumawa ka na lang ng virtual Pag-ibig account para matrack mo yung records mo, no, kung ako sa inyo. Pero kung may iba kayong tanong, i-email lang ho kami sa ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. Okay? So ngayon, sa sandaling ito, magbibigay daan lang muna tayo sa mga ilang mahalagang paalala, pero hindi pa po tapos ang ating programa dahil sa ating pagbabalik ay ihahatid po natin ang mga importante at latest na balita sa Balitang OFW at isang nakawiwiling trivia tungkol sa Araw ng Kalayaan pagdating sa Alam Mo Ba To? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Kumusta Na ang Pag-ibig Mo? Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa Pag-ibig. Panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng ambag para mapaghandaan ang forever. Ka ha? At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig.
Alright, so nagbabalik muli tayo sa programa po natin na Kumusta na ang Pag-ibig Mo. At nakatutuwa kung nanood po kayo ha. Nakita nyo saan pwedeng gamitin natin yung ating pag-ibig. Nandiyan dyan po yung ating short-term loan at syempre paano paggawa ng ating virtual pag-ibig. Okay? So ngayon ay may hati tayo ng mga gagandang balita mula po sa balitang OFW. At unahin na po natin itong balita pong ito. 300 or 300 Pinoy nurse kailangan sa United States matatanggap posibleng makakuha ng green card. Alam niyo po, mahigit 300 rehistradong nurse ang kailangan para ipadala sa Amerika. Ang sahod aabot ng 3 hanggang 5 milyon kada taon. Wow! Sa ulat ni Maris Umali sa GMA News sa 24 oras nitong nakaraang Martes, sinabing mga registered nurse na may karanasan sa trabaho nang hindi bababa sa 1 taon ang hinahanap ng Industrial Personnel and Management Services o IPAMS. Yan po, yung nakikita nyo po ngayon, no? Certified License Agency yan ng Department of Migrant Workers. Dumagsa ang mga aplikante sa kanilang tanggapan sa Aurora Boulevard sa Quezon City, kabilang si Police Corporal Genesis Agregado na nurse na Special Action Forces mula sa Batangas. Dahil sabi niya po, dahil sa pamilya ko ma'am, kahirapan at gusto kong buhayin yung pamilya ko, payag niya nung tanongin bakit niya nais magtrabaho sa Amerika bilang nurse. Ayon naman kay Josie Grace Francia, 20 taon nang nagtatrabahong nurse sa Jeddah, Saudi Arabia, ultimate dream of nurses ang makapagtrabaho sa Amerika. Aabot hanggang 3 hanggang 5 milyon kada taon na sahod ang alok ng US employers depende sa karanasan na matatanggap na aplikante. Maaari din na makakuha ng green card or permanent visa ang matatanggap o magiging residente na sa Amerika. In the US, there's a nursing shortage ayon kay Susan Greenwood. Si Susan Greenwood po ay Vice President ng Hendrick Health, nakasama sa mga nag-i-interview sa mga aplikante. And we love nurses from the Philippines because they are so compassionate and kind. No? Napakagandang impression po nun sa mga nurses po natin. Tutulungan naman ng Visa Solutions ang aplikante sa pagproseso ng visa at National Council Licensure Examination at iba pang requirements. Mayroon pang recruitment na isinasagawa ang IPAM sa Quezon City sa mga susunod na araw at nagtapos na po pala ito noong June 5, June 7 at bubuksan nila ang recruitment sa Tacloban. Ang balitang ito ay mula naman kay FRJ ng GMA Integrated News. At isa pang balita, ito na po. Saktong-sakto sa panahon ng graduation po. Inang OFW sinorpresa ang kanyang anak sa recognition day nito sa paaralan. Ayan, no? Proud mom and proud parent po ito. Naging emosyonal ang isang grade 3 pupil sa kanilang recognition day sa paaralan na makita niya ang kanyang ina na overseas Filipino worker ang mismong nagsasabit sa kanya ng medalya. Nakaka-proud po talaga to sa anak. Sa ulat ng programang Dapat Alam Mo, biglang umuwi ang ginang na OFW para supresahin ng kanyang anak na tumanggap ng pagkilala mula sa kanilang paaralan. Ang anak ay nayakap ng maigpit ang kanyang ina na makita ito sa itaas ng entablado. Yan po nakikita niyo po ngayon. No? Hindi raw inaakala ng bata na uuwi ang kanyang ina at nasanay na itong walang kasamang magulang sa mga aktibidad sa eskwelahan. Ang nakakaantig na tagpo ng mag-ina, pinusuan ng netizens ayon sa ulat. Hindi mapipigilan ng kahit bagyo ang isang inang domestic helper sa Qatar sa pag-uwi sa Pilipinas para matupad ang hiling ng kanyang anak na makasama niya sa stage sa moving up ceremony nito. Kamakailan lang, isang inang OFW sa Qatar ang umuwi ng bansa para bigyang katuparan ng hiling ng kanyang anak na makasama siya sa stage sa moving up ceremony nito. Yan ay mula pa rin kay FRJ ng GMA Integrated News. Yan. Si Miss Grace Magsino, no? At sa ating pong mga OFWs, no? Hindi lang si Ma'am Grace, maging yung iba nating OFWs na nandito pa rin sa Pilipinas sa kanilang mga anak at ganyan din po ang kanilang saloobin, no? Na makasamang umakyat ng entablado. Mabuhay po kayo, nakauwi man kayo or hindi, ay mabuhay po kayo mga nagsisikap at nagtatrabaho sa ibayong dagat para sa pamilya po. Okay? At dahil po dyan, ay dadako na ho tayo sa isa pang kainteresading topic po natin na may kinalaman po sa event natin kahapon, ang Araw ng Kalayaan. Yesterday po ang 126
celebration ng independence ng Pilipinas. At ngayon, ating pag-uusapan 5 kawili-wiling kaalaman tungkol sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito ay mula kay Angelo Garcia, author, no, ng GMAnetwork.com Lifestyle News. Ano daw po itong 5 na kawili-wiling mga kaalaman? No, ito po yung Araw ng Kalayaan. Ako po personal kahapon nandoon po ako sa Quirino Grandstand, no. At sinaksihan natin yung parade ho doon ng nung Freedom Parade, no, yung Kalayaan Parade. Binigyan parangal po doon yung mga naunang ahensya ng gobyerno na naitatag buhat nung mailunsad ang Republika ng Pilipinas at sino po yung mga nakapaglaban po. At syempre nagsalita po doon ang ating mahal na Pangulo at nandoon din syempre yung mga iba't ibang artists, iba't ibang performers at syempre yung pinuntahan ng karamihan ho doon yung banda na Bini ay nandoon din sila kahapon sa Quirino Grandstand. Pero ngayon pag-usapan natin, alam mo ba na dati nang pinagdiriwang ng Pilipinas ang Araw ng Kalayaan tuwing ika-4 ng Hulyo. So noong June 12, 1898, diniklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa Cavite El Viejo na kilala ngayon bilang Kawit sa lalawigan ng Cavite. Ngayon, habang pinagdiriwang natin ang ating kalayaan, tingnan natin ang mga kawili-wiling katotohanan na nakapalibot sa makasaysayang kaganapan nito. At ito na nga yung 5 kawili-wiling kaalaman. Number 1 sa ating listahan, made in Hong Kong. Ang unang opisyal na watawat ng Pilipinas ay dinisenyo ni General Emilio Aguinaldo. Personal siyang nagtungo sa Hong Kong upang hilingin kay Marcela Agoncillo na gawin ang watawat. Gawa sa pinong seda, ang watawat na yari sa kamay ni Agoncillo sa tulong ng kanyang anak na si Lorenza Agoncillo at pamangkin ni Dr. Jose Rizal na si Delfina Herbosa Natividad. Ang araw at ang bituin ay binurdahan ng kamay. So mano-mano ho nilang binurda ho yan, ha? Yung araw at saka yung mga bituin. So gawa sa Hong Kong po. Ibig sabihin doon lang po ginawa. Pero ang gumawa po ay mga Pilipino po mismo, ha? Doon lang po yung lugar. Pero ang gumawa ay mga Pilipino. Pangalawa, linggo. No? Pangalawa natin ay, eto na po, number 2, linggo. Ibig sabihin po niyan, yung June 12, 1898 ay linggo ho yun naganap po. No? Linggo ho yun. No? At ang deklarasyon na sinasabing nangyari sa pagitan ng 4 to 5 p.m. So, dapat hapon na po yan. No? Yung magtatakip silim na. Doon na opisyal na winagayway sa bahay ni Emilio Aguinaldo watawat ng Pilipinas bilang pagdedeklara ng ating kalayaan o kasarinlan. Ikatlo, na dapat nating malaman, ano tong nauna ang musika? Ang pambansang awit ng Pilipinas ay nilikha ng isang Pilipino muli sa Hong Kong, ngunit may mga pagbabago sa pagsasaayos ni Julian Felipe ayon sa kahilingan ni General Emilio Aguinaldo. Ang mga liriko ay sinulat makalipas ang 1 taon, isang binagong bersyon ng original na tula ni Jose Palma. At noong Setyembre 3, 1899, ang opisyal na liriko ng Marsya Nasyonal Pilipino ay inilathala sa payagang La Independencia. Ito yung lupang hinirang. Ibig sabihin, usually ay nauuna muna yung lyrics, no, sa kagagawan ng musika. Pero sa ating pambansang awit, nauna muna yung musika sa kanilapatan ng mga titik o yung lyrics po. No? Nauna mo yung den, sa kanila kagayan ng lyrics after 1 year. So nawa po kapag naririnig nyo tumutugtog ang pambansang awit, nawa po mga kababayan, saan man kayong panig ng mundo, lalo na po sa mga kababayan natin nasa ibang bansa, no, nabihira lang naman yung pagkakataon na tumutugtog ito. Lalo-lalo na yung mga nandito sa Pilipinas po, kahit nasa loob kayo ng sinihan, nasa loob ng mall, nasa labas man po kayo, pag natapat po kayo sa paaralan, dumaan kayo, tumugtog ang pambansang awit, huminto po kayo, no? Pagbibigay galang po yan sa ating pambansang awit at pagkilala sa kasarinlan ng ating bayan, at the same time ay pagkilala rin sa kabayanihan ng mga ating mga nauna na siyang nakipaglaban para makamit natin ang kalayaan at may wagayway natin ang ating bandila. Ika-4 ay saktong-sakto ika-4 ng Hulyo. July 4, ang deklarasyon noong 1898 ay hindi kinilala ng Estados Unidos, okay? Excuse me po.
hindi kinilala ng Estados Unidos ng Amerika. Matapos manalo laban sa mga Kastila sa labanan sa Look ng Maynila noong May 1898, nakuha ng mga Amerikano ang Pilipinas sa pamamagitan ng Treaty of Paris na nagtapos din sa digmaang Espanyol-Amerikano. Ipinagkaloob ng mga Amerikano ang kalayaan ng Pilipinas noong July 4, 1946. Mula 1946 hanggang 1961, ipinagdiriwang ng Pilipinas ang Araw ng Kalayaan tuwing ika-4 ng Hulyo. So, ngayon may idea na tayo bakit nagkaroon ng pagkakataon na sinelebrate natin ang 4th of July. Ang 4th of July ay katulad din sa Amerika, no? Na 4th of July, yung kanilang Independence Day, no? Pero sa atin, kaya natin ginawa yan, kung kailan din tayo pinalaya naman ng Amerika at hindi sa Espanya. Pero ito na nga, bakit June 12? Ang ikalimahan na kawili-wiling kaalaman ay ito na po. Paglipat ng petsa. Bakit nilipat uli sa June 12? Noong lamang 1962 ang inilipat ni Pangulong Diosdado Macapagal ang petsa ng kalayaan ng Pilipinas sa Hunyo 12 or June 12 bilang pagtalima sa deklarasyon noong 1898. Kaya hanggang ngayon ay ito pa rin ang kinikilala nating Araw ng Kalayaan at ngayon nasa ika-126 na po tayo. So nakatutuwa po na ang ating bansa ay may kinikilalang kalayaan, may kinikilalang republika at iisang pamahalaan. Nawa ay tayong mga Pilipino ay patuloy na maging malaya at the same time na mapagbantayan, mapagmatsyag sa ating tinatamasang kalayaan. At ating bigyang pugay at patuloy na alalahanin ang kontribusyon at nagawa ng ating mga bayani at mga ninuno na siyang nakipaglaban sa kalayaan ng Pilipinas. At bilang mga Pilipino, saan man panig tayo ng mundo mapunta, lalong-lalo na po kayo mga OFWs, alam ko po binabanggit din sa inyo to kapag kayo po ay nag-pre-departure orientation seminar o PDOS, na kayo po ay mga ambassador. Kaya po maraming na-hire na Pilipino katulad ng binalita natin kanina, yung mga Pinoy nurses, dahil po sa kagagawa ng mga Pilipino na maayos magtrabaho at mahusay sa kanilang ginagalawan. Kaya hindi ho sila nag-tumili at nawiwili sila na kumuha pa ng maraming Pilipino. At syempre, tayo pong mga Pilipino na magsisipag at nagsisikap, kailangan din nating i-reward ang sarili natin. At ngayon ay pinaghahandaan natin yan sa pamamagitan ng Pag-ibig Regular Savings at sa mga susunod na panahon ay tatalakayin pa natin ang ibang savings program at benefits ng Pag-ibig. Kaya kabayan, saan ka man sulok ng mundo ngayon, kung ikaw po ay may dating Pag-ibig, huwag mag-alala, i-update mo lang ang inyong hulog at activated ng inyong account at ipagpatuloy lang paghuhulog at kung maghuhulog na rin lang at mag-iipon, lakihan na at taasan na ang ipon natin dahil the higher the savings, the higher the dividends. Okay, so ito na naman at nagtatapos na po ang ating halos isang oras na talakayan dito po sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Muli, for your comments or questions, ay pwede nyo pong i-post yan sa aming official FB page dito sa Kakampi Online or sa official YouTube channel po para malaman din namin kung kayo po inaabot po ng ating programa. At syempre pa, pag nauwi sa Pilipinas at may pagkakataon, punta lang any branch ng Pag-ibig at mag-apply na rin ng Loyalty Card Plus. Kung may pagkakataon ka nga, gamitin mo na yung Pag-ibig mo, mag-file ka na rin ng loan, di po ba? At gamitin mo na rin yung magiging proceeds mo doon para ka makatulong ka magkaroon ng negosyo at ibahagi mo sa amin yan, ha? Kung sakaling ang ginamit mo sa negosyo ay yung Pag-ibig short-term loan at kung ano pong nangyari po doon ay bahagi nyo rin po sa amin. Muli, ako po ang inyong lingkod Pag-ibig Erwin David. Nagpapaalaman tayo sa ngayong episode pero tsak na magkikita-kita pa rin tayo sa mga susunod nating episode. Tuwing Thursday, tuwing alas 3 ng hapon live dito sa Kakampi Online. Thank you of course to Kakampi, to Ma'am Penny Codemus and to our technical assistant here, Sir RV. Ako po ang inyong lingkod Pag-ibig Erwin David na nagsasabi na ingat po tayong lahat at pagpalain ng ating pagtatrabaho sa ibayong dagat at nawa ay patuloy po ang ating pag-iibigan sa pagmamagitan ng pag-ibig. Muli, ito po ang Kumusta na ang Pag-ibig Mo.